at Guadalupe Elementary School. And we are here to interview teacher Richelle Inhog about being empowered women. Good afternoon, ma'am. Can I interview you about empowering women? Yes, you can go ahead. Okay, ma'am. What does being an empowered woman mean to you? Empowered woman is about having the freedom to choose what you like and what you want. And you have, it's about also having resources that you have your own income and mindset to live a fulfilling life. Like, for example, you have to set your mind that you can fulfill whatever you wish and dream in your life, and while uplifting others along the way. So, based on my own experience, it is also to be called as empowered if you can uplift and inspire others to push themselves nga ilahad yung ma-attain ang ilahang goal. What specific challenges have you encountered in your professional journey, and what strategies did you employ to navigate those difficulties? Okay, there are, yes, as a teacher, I have encountered many challenges in my profession. So, dili na siya ikalimod nga lagi mga challenges. So, first is the classroom management issues. Unsa may mga classroom management issues, kanang mga behavior sa bata. Kay, as we all know, nga kanang bata, lain-lain na sila og ginikanan, lain-lain sila og orientation. So, then, lack of kana po mga bata nga mga problema kayo, mo po na sila mga bata nga less na kay siya engagement. So that is the challenges. And the strategy nga akong gihimo is to establish clear house rules from the start sa klase. Kinahanglan from the start sa klase na natay rules nga i-implement sa ilaha para mao na ilahang sundon. And also as a teacher, kinahanglan po ka na consistent ka sa imuhang game post nga house rules. Kaya kung dili, laylo na din ang mga bata. Then, what do you develop the confidence and mindset needed for success? So, develop the confidence and mindset needed for success. So, in developing self-confidence and success-oriented, mindset requires consistent effort and awareness and practical strategies. So, usa ra gid ana like consistent ka, resilient ka sa consistent ka sa imong gibuhat, resilient ka sa mga outcomes na moabot nga mga problema within the school. Mao gid na. You should also napoy mga self-awareness nimo nga kibaw na ka mo inani di ay mahitabo, so mao po ni imong solution. Like, for example, kanang bata, igabot diri ang bata, mama, muli ko kay wako'y bawang nga usahay. Kanang marong sa bangi lang nila ba? Asad, ako po silang gi-advise nga gi-advise na mutarong sa eskwela kay ko para kay aron kuan po sila og lain nga kuan ba kanang say nga achieve nila ilahang dream sa kinabuhi o ma-change po ang ilahang life. Kung ilahan ng ma-attain ka na nga advocacy na ilahang hindi kuan sa ilang kapiling. And what do you balance career, success, and professional life effectively, like work-life balance? So it's hard for me. Maybe it is hard, pero manikamot man gyud talay nga mabalance tanan. Kay kung dili ta mo trabaho, watay kaunon. Kung di ta mo biya sa tong pamilya, watay kaunon, di ba? So balancing career success with personal life is a common challenge, no? But I need to balance that both are achievable. So first, mag-set ka og boundaries. Kaya ako, kuanong ko, asawa mo ko, yan ako ko'y anak. Kinahanglan na ako'y boundary. I-set na ko akong kagalingon nga, kung na ako sa eskwelahan, maestra ko. Ay ko ang trabaho to teach children, to manage the learners sa eskwelahan. Magtudlo ko sa ilaha. Pero,
igabot ako sa balay, o no paperwork na about sa school. Kaya nga nung naman ko'y pamilya dito sa balay, kung unsay akong giatubang, mura po ako ang i-take. Kung unsay akong present nga view, kung unsay akong mga bata akong atubang, I am a teacher. Pero kung di ako sa balay, or I am a mother na ang housewife. No? Kung ato po sa balay, wala ko trabaho nga pang eskwelahan. Kung nako sa eskwelahan, wala ko trabaho pang balay. Okay. Kinahanglan na boundaries para ma-balance mo ang imong trabaho. Anak ay gudlay. Kinahanglan na kay kuan po ka, flexible po ka. Dili ka, kung di ka good flexible, makay nga kapuya trabaho dito, uy, sa eskwelahan, kay igabot sa balay, magtrabaho gyapon. So, namay po time inanda, kung nai-rush nga, asap nga report, makatrabaho man gid ta, pero kinahanglan sad, open sad ka to, you have an open communication towards your partner, para makatabang po siya, o din makasabot sad siya sa imong trabaho. And what the things that you can advise to other women in a way of success? Okay, first is define your own success. Meaning to say, imo ang ilailahon, imo yung i-identify ang imuhang kaugalingon nga imong gi-fulfill sa imong kaugalingon. Ikaduha, embrace continuous learning. You know, say, be flexible. Kung unsay na ang abot sa imuha, dili ka mo blame og tao. Kung naay maabot sa imuha, go ahead. I-grab nimo, whether lisod man, paminaw karon nimo nga lisod, pero take as a challenge, take as an opportunity nga kanang mo-grow ka nga dapita. Diha ra nga tayo nga mo-grow ka, then daghan mga opportunity nga mo-open. Kung di-try, imo lang jud i-try, i-embrace mo ang tanan. Kay mingon ikaw ba kung makaingon lang kung aron dili maabot sa imuhang life nga makaingon, what if kung ako tong gibuhat? Kaya na ba wala kay regrets sa imuhang kinabuhi. Then support, build a support kanang or support or seek and provide a support sa imuhang partner. No, kay wag gyud lain mo tabang sa imuha nga imuhang ikas kay dili man gid kita maningkamot, kita po successful, makaya na nato ang buhaton. Kung dili need ta og support. No, need ta og support. Dili nato na kaya nga kita ra musalay, magmukuan, maningkamot aron pa ma-success. Nagid support sa ato. Nagid tay helping hand nga mo kuan sa ato abang.